pang daily use. So depende naman sa inyo kung saan gagamitin yung inyong i-modify ng motorcycle. Kasi mga Filipino riders talaga, hindi minsan makakontento sa mga stock na unit eh. Diba? Lakas bumatak. Kalakas bumatak. Hello guys, good morning. This is Blackman Moto again. Nagbabalik sa panibago nating video. At ngayon nga ay may pag-uusapan tayong isang modified, converted Sniper 150 version 1. So alam niyo naman mga Filipino riders ay isa sa mga mahihilig mag-modified ng kailang mga service ng kailang mga motor. So yun ang pag-uusapan natin ngayon. And then may babanggitin din ako kung magkano na lahat ang nagastos sa motor na to. So kung nakikita niyo nasa likod ko, yan yung Sniper 150 version 1 kulay black. So may decals na siya. Mamaya i-review natin yung mga upgraded na nilagay dyan, yung mga accessories na nilagay dyan. I-review natin, ipapakita natin. Okay? Alright, yun nga ang Sniper 150 Big Bike Concept ay version 1 kulay black. So balikan lang natin yung unang yung version 1 at version 2 ng Sniper. Konting specs lang doon. So kung matatandaan nyo yung version 1 at version 2 ay 120 lang yung sukat sa gulong, and then yung unahan ay 90-80 yung version 2, and then yung swing arm niya hindi ganyan. So mamaya i-discuss natin, papakita ko sa inyo mamaya yung mga dinagdag dito at kung magkano yung presyo niya mga yan. So matotal kasi nasa 200,000 na nagastos dito ng may-ari. Ito nabili na second hand, and then kinahiligan ng pag-modified. Actually hindi naman siya nagmo-modified, kinahiligan niya ang pagmumotor at gusto niya i-modified. So talagang gumastos siya ng medyo malaki dito. Ito na nga yung kanyang gulong sa unahan, Angel Pirelli. Ang sukat niyan is 110 70 by 17 ang sukat sa gulong. And the good thing ay dual disc brake na siya, dual disc brake. Okay, dual disc brake na. And then of course malaki na yung shock niya. Front suspension shock malaki na. Okay. Yung radiator niya, nakikita nyo, dalawa na yung radiator niya, oh. Malaki at isang maliit dito sa ibaba. Kaya yun yung nasa unahan niya. And then of course nagpa-decals. So ang decals niya sa 3,000 lang mahigit. Okay, Red Bull decals. Okay, and then may volt meter. Okay, volt meter na nagpalagay. Volt meter. So doon sa kanyang dashboard wala pa naman changes. Okay, ganun pa din dashboard. Kung ano pa yung makikita natin doon sa version 1 ng Sniper, ganun pa din. Okay? And then dito yung brake lever. So hydraulic Brembo. Okay, brake lever. Okay, and then RCB hand grip, RCB. Kabilanan yung lever is Brembo na. And then nagpalagay na rin siya dito ng saksakan, oh. Dalawa na, type C. Hindi pa type C yan. Sa USB pa din yan. And then of course may cover dito yung engine, Rizoma, half shifter. Okay, hindi naka full shifter, half lang. And then itong OKM na to, OKM Racing na hydraulic, nakakonect dun sa shock. And then ito yung magastos dito eh. Actually ipapakita ko sa inyo yung video yung ng R6 swing arm na to, kasi ito last time ay bumigay. So ipapakita ko dito yung video, panoorin nyo lang kung paano yung ginawa namin para siya, magamit pa din at maging matibay. Tatanggalin po ng buo ito. Tatanggalin natin ng buo. Hugutin. So inumpisa na natin tanggalin para mahugot to. Hulmahin sa loob. So maraming gagawin eh. Maraming gagawin dito. Maliit na, malaki kasi yung problema eh. Kasi swing arm, hindi mapatakbo na mabilis. Yung part na yun ang bumigay eh.
Yan ang ipapa-welding, papaayos, papalagay ng bracket. Mahirap tanggalin ah. Itong part na ito bumigay oh. Nabasag kaya bumigay. Pala yan sulido namin. Kasi may dumuhit ako eh, dali ako ng Aurora eh. Tapos lang hinangan. So ikakabit na lang mamaya. Sana matibay ito ano. Kabilaan eh. Tibay na yan, kabilaan na yung hinang eh. Medyo mainit pa nga lang. Okay, ginagawa ng paraan para may lagay. At malagay ng bracket yung swing arm para maging matibay. So hinangan na kanina, ngayon bubutasan naman, lalagay ng bracket. Okay, ang sukat naman ng kanyang gulong sa likod is 190. Laki ano? 190 50. 190-50 by 17. Continental tatak yung brand. And then ang kanyang kadena of course ay naglaki na din ng sprocket, naging 1448 na. 1448 na yung kanyang kadena kasi paglaki nga ng gulong of course dapat ay malaki din yung ating sprocket set. Maganda yung ating sprocket set para maganda ang batak. Okay, yung kanyang shock doon pinalitan na din yan. Pinalitan na din yung kanyang shock doon. And then yung kanyang pipe, medyo mainit pa. Dati ito pinalitan ng SC Project, kaya lang napakaingay, talagang tunog big bike na. So medyo nakakahiya naman sa mga kapitbahay no? Kaya binalik niya sa kanyang Aquapobic R3 pipe. Okay? Yung kanyang caliper RCB. Yung kanyang Racing Boy crankcase cover. Okay, Racing Boy. Okay, nagpalagay na din dito ng hose. Ito ata ay diretso doon sa langis. Oil breather. Kaya ano pa itong isa? Oil cooler, oil breather. So magastos, malaki na lang gastos dito kay Alakdan. Okay. So ito kasing unit na to ay kailangan napalitan yung regulator kasi yung battery ay lobat. So ganito lang magpaandar ng ano. Kapag lobat ang battery, kapag big bike concept ano. So pwede naman siyang itulak, kaya lang pwede din naman siyang paikutin ng gulong sa likod. Okay, sound check din natin. Sound check na natin. Op. Wow! Diba? Ang galing. Okay, sound check. Ang ganda ng tunog. Pakita natin yung ilaw. Ito ay Malaysian style, di ba? Malaysian concept. Wala na yung headlight niya. So ang ilaw niya dito lahat nasa baba na. Okay? Di ba? Astig ang dating oh. Kaya lang may huli to kasi pula. Dapat ito yellow o kaya white. Hindi ko sigurado pagdating sa violation. So ang pagkakalam ko pagdating sa LTO ay ito ay may violation kasi modified converted. So hindi ko lang alam kung magkano ano. So comment nyo lang dyan kung magkano ang violation nito pag nahuli. So most of the time kasi pag mga big bike concept, ang mga motor show, kaya pang racing, pang daily use, okay din naman. Kaya lang pag nasira talaga ay medyo malaki ang problema kapag converted. So katulad dito na bumigay yung swing arm, yung bearing nya ay nadurog agad, and then yung battery nya bagong-bago naman ay hindi agad gumagana. So madaming papalitan. So yun lang yung downside talaga kapag converted ang isang unit. So banggitin ko na din yung size ng mag sa likod. So 5.0 mags yung sukat. And then yung sa unahan naman ay 2.5. And then ang ginagamit ditong gasolina is 97 octane. So pang racing medyo mahal lang talaga ng konti. Ano? Maganda naman sa makina 'yon. Sniper 150 converted big bike concept. Mababa siya ng konti, unlike dun sa stock na sniper. Yung stock na sniper ay may mataas, ito medyo mababa na yung handle grip. Okay, mababa. Tingnan natin ha.
sa batak nito malakas kasi yung makina niya is nasa 180cc na. So loaded na din yung makina nito. Kaya pagdating sa batak ay walang problema, malakas pa rin. Yung gear nga pala nito is baliktad na. Usually, 'di ba, yung pag stock is 1 down per up. Ito kasi is 1 up for down. So ang balak pa dito ang gawin is gagawing 6 speed. So gastos na naman 'yon. Alright, and guys, yung pinagkaiba ng dalawa, version 2 na Sniper, ito yung version 1. So ito yung modified, ito yung stock. So ang laki ng pagkakaiba, no? So kung titingnan natin sa gilid, sa gulong pa lang, di ba? Ay talong-talo na talaga. Okay, depende naman sa inyo kung ano ang gusto nyong idagdag sa inyong mga motorcycle. Huwag na lagi nating isipin yung safety ng riders. Okay? Safe naman dito sa Sniper 150 big bike concept. Wala namang problema. Kaya lang, ang problema lang talaga yung downside kapag may nasira na gamit, ay medyo gagastos ka din talaga. Yung downside dun, malaki ang gastos. Napakalaki ng gulong. Suwabe. Just lang tayo ng konti. Of course, ang kagandahan ng pag mga big bike concept course ay madaming tumitingin. Head turner kumbaga. Pinagtitinginan sa kalsada kapag big bike concept. Alright. So pagdating naman sa hatak ng makina na katulad na binanggit ko kayo na wala tayong problema doon kasi loaded nga siya, no? 180cc. So yung riding position niya ay medyo hindi nga lang akong komportable kasi nasanay ako dun sa stock na Sniper. Magandang riding position nun. Pang daily use, so depende naman sa inyo kung saan gagamitin yung inyong i-modify ng motorcycle. Kasi mga Filipino riders talaga hindi minsan makakontento sa mga stock na unit eh. Diba? Nandiyan talaga yung pag-upgrade. Yung mga malaking motorcycle pinapaliit, diba? Yung mga scooter pinapataas, yung ganito mga underbone pinapa big bike concept. So magagaling ang mga Filipino riders, mga mekaniko na Pinoy pagdating sa mga ganung bagay. Downside pa dito, mainit ito sa mata ng ng LTO, ng HPG kasi converted, modified eh. May violation talaga. Alam ko 5,000 parang ganon ang penalty pag nahuli. Lakas bumatak. Kalakas bumatak. Ang lakas bumatak. Sabi ng may-ari, ito yung napatakbo niya ng 152. Hindi pa sagad yun. Hindi pa sagad. So guys, hindi pala regulator yung papalitan kasi malakas pa yung battery. Carbon brush yung papalitan. So nasa 250-300 ganun ang presyo.